Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magnagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Alright, magandang araw at welcome back. Katulad po niya na, itong ating Pangulo, si Bongbong Marcos, talaga namang masyadong halata. Alam po ninyo kung kayo po ay nag-iisip, alam niyo ang sagot kung bakit itong mga politiko na nagsiksiksikan dyan sa alyansa na pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Kung kayo ay nag-iisip, alam nyo ang sagot dito sa pinagmamalaki ni Bongbong Marcos kung bakit ang mga politiko ay nagsisiksikan sa kanya, sa kanyang alyansa. Alam po ninyo mga kababayan, ano ba ang dahilan kung bakit nagsisiksikan itong mga politiko sa administrasyon ngayon? Una, siyempre, makinarya. Gamit-gamit ng alyansa ang makinarya. Stasyon ng gobyerno gamit nila. Meron ka pang pulis. Katulad niya, no? Anong ginagawa ni BBM? Pupunta sa isang lugar, mamimigay ng ayuda, tapos sabay pangangampanya. Siyempre, ang tao pupunta. At yan din po ang habol nito mga pambato ni Bongbong Marcos. Alam nila na kapag may ayuda, ang tao pupunta talaga, siyempre. Di ba? Alam po ninyo kung kayo po nag-iisip, alam nyo ang sagot dyan sa pinagmamalaki ni Bongbong Marcos. Papainan niya ng kakaparasong ayuda ang tao para pumunta sa rally ng kanyang partido. Katulad ng ginawa niya sa Iloilo, kanong isang araw, kahapon yata yun. Katulad doon sa Davao del Norte. Pangpain niya, ginagawa niyang pain ang ayuda para ang tao pumunta sa kanya sa rally nila. Diba? Ayun po yan Alam ng mga politiko na nagpagsiksikan sa administrasyon sa alyansa ni Marcos dahil nandoon ang resources. Tapos sasabihin ni Bongbong Marcos tingnan mo sila grupo sa kabila hirap na hirap sila makakuha ng pambato. Walang gustong sumama sa kanila. Diba? Bodol style. Bodol style. Kaya lang ang tanong ngayon, ano ang plataporma
nito mga pambato ni Bongbong Marcos. Example to si Pacquiao, tingnan nyo. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Ano ang sinasabi ni Pacquiao? Ano ang plataforma ni Pacquiao? Pakinggan po ninyo. Good afternoon po, Eden Santos from Net25. Marami po yung mga kababayan natin ang mas nais na unahin yung pagtugon sa mga problema gaya ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo kaysa po ubusin yung oras ng Senado sa impeachment versus BP Sara. Sa inyo po, sakaling kayo po ay manalo sa Senado, ano po yung inyong magiging tugon dito? Katulad po ng maraming pasalamat sa tanong ninyo at yan po ay pinaka-concern ng ating mga kababayan, yung sustainable livelihood. Kasi doon po nagkakaproblema talaga ang bawat pamilya pagka wala silang sariling income sa araw-araw. Hindi mapagpaaral yung mga anak, walang pangbili ng gamot o pangbayad ng bahay. Marami po tayong mga concern kaya ang as much as possible sana mag-focus tayo doon sa micro, small, medium enterprises at mapalakas natin yan dahil yan din ay makatulong sa ating ekonomiya dahil diyan naman talaga nakabase ang ating ekonomiya isa yan sa makakatulong sa pagpalago ng ating ekonomiya. Ang amin lang po dito sa grupo ng Alyansa, gusto lang po namin talaga ipahayag sa inyong lahat yung saloobin namin na gusto namin talagang umunlad ang ating bansa. Kaya po kami talagang nakafocus doon sa ano yung pwede nating gawin sa bansa natin para ang taong bayan ay guminhawa. Magkaroon especially yung sinasabi nating micro, small, medium enterprises na marami pong nagugutom, marami pong walang trabaho, maraming walang hanap buhay at hindi nakapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun po ang ano namin, sa loob namin. Wala po kaming tinatago kung ano yung mayroon kaming tinatago para sa inyo. Kung ano yung nasa loob namin, ipinapahayag namin sa inyong lahat na ang gusto namin at hangad namin na ang Pilipinas ay umunlad dahil ako man po, naiinggit ako sa bansa ng iba. Katulad ng Singapore o mga karating bansa na dati tayo ang tinitingala nila ngayon. Tayo naman ang tumitingala sa kanila. Nasaan ba ang Pilipinas? Nasaan ang bayan? So bakit naiiwanan tayo? So yun dapat, yun ang focus namin dito sa grupo ng Alyansa na kami nagkakaisa para sa tagumpay ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto ko gumandang buhay, gusto ko ganito, ganyan. Madali sabihin yun. Ang tanong, ano ang gagawin mo pag sa Senado ka? Ano gagawin mo para matupad ang sinasabi mo? Gusto mo maganda ang buhay, gusto mo may trabaho, gusto mo may bahay. Walang specific na plano kung paano gawin. Wala. Kaya nga mahalaga, mga kababayan, mahalaga na kalatisin ninyo ang sinasabi nito mga ito, yung mga pangako nila. Kasi nga, tayo po ay natutulad dyan doon sa 2022 election kay BBM. Puro siya pangako. Ngayon, ang alahati na yung kanya termino, wala pa rin. Kaya ngayon po, panahon na para kilatisin itong pinangangalandakan nito mga politiko na pinagmamalaki ni BBM na magagaling daw. Magagaling daw. Kaya lang, yung iba dyan, tumanda na dyan Pumuti na yung buhok. Pabalik-balik na sila dyan sa Senado. Yung iba dyan, doon sa line-up ni BBM, pabalik-balik na sila dyan sa Senado. Pumuti na yung buhok. Umunlad ba ang buhay ng mga Pilipino? Gumanda ba ang kalagayan ng bansa? Tanong natin. Kaya kung kayo po ay mag-isip, mga kababayan, kilatisin ninyo, ito mga pinagyayabang ni Bongbong Marcos, wala di ba? Dahil tumanda na sila dyan sa Senado,
Walang nangyari sa ating buhay, walang nangyari sa bansa, dapat ba ibalik pa sila sa Senado? Dapat hindi na. Dahil sa tagal nila dyan, sa Senado, pumuti na ang kanilang buhok, siguro naman, ang mga batas, na sinasabi nilang gawin nila, dapat noon yan, nagawa na nila. Ang tagal na nila dyan di ba? Ano pa ang batas na gagawin nila? Sa tagal na nila sa Senado. Di ba, mga kababayan? Wala na. Iba naman, mga bago naman. Yung mga pinagmamalaki ni Bongbong Marcos, laos na yan Laos na di ba? Si Lacson, si Soto, si Lapid, laos na yan di ba? Si Aimee Marcos. Sino pa ba? Mga si Pacquiao. Ano nagawa ang batas niyan? Ano nagawa niyan siya naging senador noong nakaraan? Wala naman Tapos ito ang gagawin ko, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, kalokohan. Di ba? Wala. Binubudol tayo ni Bongbong Marcos. Kaya dapat po mga kababayan, mag-isip po tayo. Huwag tayo maniwala sa mga mahatamis na salita ng mga taong ito. Di ba?